So bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Thank you, Lord God, for all the blessings that you have given us. And thank you, Lord God, for this opportunity that you have brought us here in the church, Lord God, to gather together, to pray in one accord. And Lord, we submit to the power of the Holy Spirit as we meditate upon your word, Father God, tonight. Lord, forgive us and cleanse us, our hearts, Father, that we may be able, Father God, to receive clearly your message, Father God, tonight. Override my preparations, Lord God. And Lord God, we just trust to you, Lord God, our worship service tonight, Father. We thank you. In Jesus' name, amen and amen. At salamat nga pala sa ating praise and worship team sa kanilang magandang pag-lead sa atin ng mga worship songs. And again, the title of the short message for tonight is Removing Blockade by Praying Persistently. In Luke 18, 1-8, let me read. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says, and will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? I believe mga kapatid na ito po, ang parable na ito ay atin na po itong napakinggan po. Amen? May I know who already knew this parable? Halos lahat po tayo no? But this message will somehow refresh us for developing the love of praying. Because na-anticipate na po yan na ating Panginoong Diyos na darating ang panahon or even right now, sa ating pong sitwasyon, sa ating spiritual na buhay, ay hindi ganun kadali mag-pray. Iwan ko lang po kung sino po dito sa inyo yung all the time bigay sa prayer. Pero ang prayer po ay marami po tayong mga pinagdaan ng mga struggles or mga challenges sa ating mga prayer life. Ewan ko lang kung tama po ba sa inyo? Lalo pagka marami po mga distractions. Tama? Lalo pagka kapapanood mo lang ng halimbawa ng movie or Netflix or YouTube and then magpa-pray ka, parang hirap maka-arangkada, no? Or halimbawa, nag-away kayo ng spouse mo, tapos magpipray ka, mahirap, di ba? Kung nagawa mo man yun, saludo ako sa iyo. At parehas tayo. Amen? Ibig sabihin, sa prayer po, ay hindi po ganun kadali ang manalangin sa Panginoong Diyos. But, we need to develop the love on how to pray. Because this is the way how we are going to communicate to our Father in heaven, to our Creator, to the one who designed us. Amen? Kaya, ang sabi po ng Panginoong Diyos sa kanyang mga disipulo, that always pray and not give up. Because there are really tendencies that we tend to give up in praying.
Siguro sa isang araw, if you are going to assess your prayer time, mga ilang minuto kaya? Siguro mahaba na siguro yung isang oras. Ewan ko lang kung may nakakaabot dito ng isang oras. Hindi kasama yung breakfast, lunch, saka dinner. Kasi yun talagang ano lang yun, mga 2 seconds lang yun. Tapos, lahat po tayo dumadanas po ng yung bang feeling natin na parang walang ganang mag-pray. Because parang komportable naman ang buhay. Okay lang na meron akong masasabi sa Panginoong Diyos. Salamat, okay lang na gano'n. But, sometimes, merong talagang mga pagkakataon na tayo ay parang wala nang ganang mag-pray. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, paalala niya, always pray and not give up. At kung bakit niya sinabi yung not give up, because there are factors that which can pull us down para hindi tayo mag-pray, like spiritual warfare. Okay? And the second one, our old nature, sabi nga nila, Adamic nature, na ayaw makipag-communicate sa ating Panginoon Diyos, which is, parang yun na yung pinaka-second default natin since the fall of man, na parang we have been separated from God. And yung nature na yun, parang yun yung ayaw talaga na makipag-communicate sa ating Panginoon Diyos. Kaya, but the will of God is that we keep on communicating with Him always. Amen? That's the will of God. At yun po ang nais niyang ma-develop sa atin. Kaya, target po natin this year na ma-develop pa yung prayer life natin. Because it is our only hope that we can get connected always with our Creator. And sabi nga nila, a prayerful Christian is a powerful Christian. Ngayon dito po sa parable, maiksi lang po, ano po ang prayer request ng widow? So doon po sa naka-highlight, verse 3, grant me justice against my adversary. And how frequent she is coming to the judge. Sa verse 5, yet because this widow keeps bothering me, tama po? Madalas siyang pumunta doon sa judge dahil gusto niya makakuha ng justice. And that is how Jesus wants us to have an attitude of prayer na lagi tayong pumupunta sa Kanya, lagi tayong bumabalik sa Kanya, lagi tayong manalangin sa Kanya. Amen? And ano po yung kasagutan po ng panalangin? Meron siyang prayer request and then merong how frequent she is praying. And ito po yung kasagutan ng panalangin sa verse 6. And the Lord said, listen to what the unjust judge says, and will let God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night. So, yun po yung heart ng Panginoon Diyos. Once na tayo po ay lagi pong nakipag-communicate sa Kanya, talagang merong kasagutan po ng ating mga dalangin. Meron nga lang pong mga delays na we can expect some delays. Maybe because of depends upon God's answer na merong mga delay or sometimes no answer sa ating mga panalangin. At meron talaga mga blockade po na nangyayari. Yung sa Revelations 12:7-9, ito po yung pinakasimula ng struggle between God and the enemy or Satan. Doon po sa heaven, then sa 7 po, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. So ito po ay matagal na po nangyari.
na merong talagang labanan between Satan and God and through Michael the Archangel. At dito po ay natalo po doon sa labanan na yon ang Satan. That's why he was hurled down to the earth. Kaya sabi doon sa ibang verse that woe to earth because Satan has been hurled down to earth. Kaya po, sa ngayon po makikita po natin ang buong mundo ay kontrolado po ng mga principalities in the air. Ayun po doon sa Ephesians 6. Tama po? Kung nabasa niyo na po yan. Na doon po ay talagang tayo po ay meron pong labanan. Mayroon po tayong struggle, spiritual battle. At doon po sa Daniel 10:12, siya po ay nanalangin. Then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come." Ito po ang context po dito ay si Daniel po ay nagkaroon po ng vision, and then Daniel was praying to the Lord, what is this vision all about? So, dahil napaka-importante po ng vision na ito, hinihingi niya po sa Panginoong Diyos to, but meron pong kasagutan, kaya lang yung nagdala ng sagot ay na-delay. Bakit? Kasi hinarang po ng princess ng Persia or Satan or yung nakatalaga doon sa yung principalities doon sa air ng Persia. Doon po nakipag-struggle po yung angel, buti nilang tinulungan po ni Michael, at for 21 days na sana makarating na yung prayer answers doon sa kay Daniel, na delay ng 21 days. So talagang meron mga nangyayaring ganun. Akala natin siguro sa ano lang yan, yung mga spiritual battle, mga spiritual forces. Hindi naman tayo wala namang impact sa atin yan. Kahit na malayo sila or sila ang naglalaban, pero tayo may impact sa atin. No? Kumbaga, parang nangyayari po dito sa Strait of Hormuz na nagkaroon po ng blockade. Sabi ng mga Pilipino, malayo naman sa Pilipinas yan, hindi tayo apektado. Pero later on, bigla lang tumaas ang fuel. Bakit? Kasi kahit malayo, merong impact. Ganun din po, may war in heaven. So sa atin ngayon, nagkaroon din ng impact. Especially noong yung si Satan ay binagsak dito sa lupa, nagkaroon po ng the fall of man, at doon po nagsimula po yung kwento po na alam na po natin, na doon po nagsimula na pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao na si Adan. And doon, mula po noon, nahirapan na po ang tao na makabalik ulit sa Panginoon, sa Diyos, na makipag-communicate because we are already separated from God. And that is the spiritual battle na nangyayari. Kaya po, hindi po ganun po kadali ang manalangin because it involves spiritual warfare. It involves spiritual battle. Amen po ba? Nasundan po natin? Okay. So kaya po meron po mga blockade. Imbis na yung in-expect natin na kasagutan ng panalangin ay darating na, meron pang mga humaharang. At may mga hindrances po sa ating mga prayers. Hindi po lamang spiritual warfare, kundi some of the hindrances are sa atin po mismo nanggagaling. Yung mga unconfessed sin. Okay? Hindrance po yan. Yung wrong motives ng ating mga hinihingi. Yung doubt and unbelief. Okay? Hindrance din po yan.
sa ating mga sa kasagutan ng ating mga panalangin. Unforgiveness and dishonoring relationship. Ayon po sa 1 Peter 3:7. Lalo na pagka nag-harbor ka ng sama ng loob doon sa misis mo or doon sa husband mo. Ito yung sinasabi ni Peter na this will a hindrance of your prayer na mahirap sagutin ng Panginoon Diyos or nadidinig ng Panginoon Diyos kaya lang mahirapan siyang sagutin. Neglecting God's word. So these are some of the hindrances to answered prayer. Kaya napaka-challenging talaga po ng ating prayer life kasi marami mga hindrances. But dito po sa Hebrews 10:19, 22 and 22, we can boldly enter heaven's most high, holy place because of the blood of Jesus. Our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean. So yun po yung theme natin of the month, about the power of the blood of the Lord Jesus Christ. And because of that blood, we can boldly enter with confidence sa trono ng Panginoong Diyos. Amen? And isa yan sa mga dapat nating pundasyon sa ating paglapit sa Panginoong Diyos na I can now approach God with confidence because of His sacrifice on the cross of Calvary. Then sa Hebrews 9:14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Brethren, we are now in the position to serve the living God because of that blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi po lahat ng tao sa mundo na nilikha ng Panginoong Diyos ay malayang makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Hindi po. Yung pong mga hindi pa po mananampalataya kay Kristo, kahit ano po ang gagawin nila, hindi po sila maituturing na servants of God. Maituturing po lamang ang isang tao na lingkod ng Panginoong Diyos or magiging valid ang kanyang paglilingkod sa Panginoong Diyos kung siya po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo at siya po ay sumunod. And because of that blood of the Lord Jesus Christ that has made us a servant of God, that we can now serve the living God. Kaya, on that truth, because of the blood of the Lord Jesus Christ, we are now free to serve God. We are now free to pray to God. We are now free to worship God. Amen? At hindi po lahat ng tao po ay binubuksan po ang kanilang isipan sa ganitong katotohanan. Kasi sasabihin ng iba, mga punta-punta lang kayo dyan, ano lang yan, para lang kayo sumaya o mag-socializing lang. But the truth is, we are the people who have been saved by God through His blood. At dito po, nagkaroon po tayo ng posisyon upang tayo po ay mapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya it's really a privilege to serve God. Because not all the people, not all the creature can serve God. Only those who believe in Christ Jesus. Amen? Maliwanag po sa atin yun. Amen? Ngayon, dapat po tayo matutuwa dahil tayo pala ay nasa tamang posisyon na. Tayo pala ay pwede nang gamitin ng Panginoon Diyos. Katulad lang po ng, ito po, ng coffee maker na yan. That coffee maker, ewan ko lang dito kung sino pong mahilig magkape. Ako hindi ako mahilig magkape pero noong itong coffee maker na ito ay dumating po sa bahay, parang ang sarap sa pakiramdam dahil pagpasok mo pa lang doon sa bahay, bango na agad tapos may mga kulay-kulay pa yan eh. Pagka medyo brood na talaga siya, magiging pula yan. Okay? Ibig pag pula na yan, pwede nang i-serve. Ang bango tapos ang sarap sa pakiramdam pag may coffee. Lalo pagka may
Kaya pag mayroon kaming gathering sa bahay, sinasabi ko na sa mga anak ko, o sige, mag-brew kayo ng coffee and then patugtugin nyo rin yung sound na coffee jazz na Christian. Para walang compatible. Pagpasok ng mga bisita, wow, ang bango ng coffee. Ito pong coffee maker na yan ay naggamit ko ng gusto na enjoy namin because na-redeem ko yan. Merong kasi akong mga reward points sa Etihad noon as a frequent flyer. So sabi ko, anong gagawin ko sa points na to? Uy, merong coffee maker. So niredeem ko siya. So nung niredeem ko na siya for free, dinala ko dun sa bahay, na-enjoy namin kasi nag-function siya as coffee maker. At saka napakaganda ng function niya. Although simple lang naman ang coffee maker yan, napakamumurahin lang yan. But we really enjoy a lot. Ganun din po pala sa ating pong mga buhay Kristiyano po. Amen? Since the Lord has redeemed us from the clutches of the enemy's hands, tayo po ay kinuha niya mula doon sa kadiliman at tayo po ay nilipat niya. He redeemed us. He bought us for a price. That's why you are not cheap. You are very special. Amen? Because ang binayad po sa iyo, ang binayad sa akin, ay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. And it's the truth. Many people doesn't know that. But it's the truth that the Lord has purchased us because of that blood of the Lord Jesus Christ. And on that truth, tayo po ay makapaglingkod. Just like the coffee maker, na-maximize ko yung function niya. Pag sinaksak mo siya sa power, nilagyan mo siya ng coffee beans na anong tawag doon? Americana medium roast. Tapos pagka medyo kumulo na, bango. So, ganun pala sa ating mga buhay Kristiyano. Pag tayo po ay na-maximize po ng Diyos ang ating mga potential, ang ating buhay, tayo po ay magsisilbing aroma para sa Kanya. Amen? Our life itself will become an aroma to the Lord. At ito po ay magkakaroon din po ng blessing po sa ibang nating mga kapatiran or sa ibang mga kapwa natin na tayo po ay mag-overflow. So, as conclusion po, praying is challenging because we may encounter resistance from both spiritual forces and inherited old nature. Yun po yung sinabi ko kanina. But know that we have been redeemed by the blood of Jesus. We are in the right position to pray, worship, and serve God. These challenges in prayer can be overcome by praying persistently, just like the widow in the parable. If the flesh is weak and our spirit is willing, the Holy Spirit will help us overcome these challenges. Kaya mga kapatid, sa time na tayo po ay napapagod na mag-pray, just look at the blood shed on the cross. Just look at Jesus. He already died for us. He already purchased us. He redeemed us for us to become His servant. Mga kapatid, marami pa po tayong mga ipagpipray. Our loved ones, for the past few days, mga 3 yung nagkakaroon ako ng pagkakataon na ipagpray yung mga kaibigan ko na nasa ICU. And the Lord has really answered our prayers, not just my prayers. Sila po ay naka-recover na. At sila po, kalilipat lang po doon sa recovery room. At marami po tayong mga ipagpapray. Yung ating bansa po ay talagang nagsasuffer. Talagang nagkaroon po ng tug of war. Hindi makaangat-angat dahil marami pong gusto mga humila. Nagkakaiba po ng mga prinsipyo, nagkakaiba po ng mga mentalidad ang ating mga kababayan. That's why we need really to pray heavily and persistently that the Lord will really bless our nation, will really have mercy on our country. Expose those corrupt government officials that they will be brought to justice at
yung mga natitira pang mga leader ng mga matitino, sila po ay pagkalooban ng the fear of God na they can make right decisions, not just for their own self-interest, but for the sake of the Filipino people and to glorify God. At yung pong buong Pilipinas ay ma-born again, which is very impossible kung to think, but for God, nothing is impossible kung tayo pong lahat ay magkasama-sama mag-pray. Kaya, pag nag-pray tayo, huwag na po tayo makisawsaw doon sa kaguluhan. Kasi, kung nag-pray po tayo ng kapayapaan, and then, pagdating doon sa mga discussions, tayo pa mismo ang nakipag-debate na, hindi, ganito. Yung pong, remember po that God is always with us. Nakikinig po siya. Kung may conflict yung ating prayer doon sa ating mga sinasabi doon sa iba, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon Diyos. Imbis na tayo po ay makipagdebate, makipagdiskusyon, no? Sabihin natin sa kanila na matindi po, grabe po ang sitwasyon ng ating bansa. Kailangan natin ipag-pray. Ikaw bro, nag-pray ka na ba? Pinag-pray mo ba ang bansa natin? Parang, kumbaga, parang pag sila nagsalita, parang nandun yung zeal nila na tulungan ang bansa. Pero, sa maling approach eh. But the right approach is just to pray our country. Because, kahit sinong individual po ang maupo, hindi po garantisado na mababago po ang sitwasyon ng ating bansa. Kung wala pong tulong ang ating Panginoong Diyos. Only divine intervention can change our country. Amen? Ano pang pag-pray natin? Yung church natin dito. Amen? Because our church is also a subject for attack of the enemy. Kung saan kasi magkakaroon po ng maraming bunga, yung po inaatake ng kaaway. Amen? Let us pray for a revival in the church. Let us pray for the unity in this church. Let us pray for anointing in this church. Let us pray for all the servants in this church to be strengthened, to grow maturely. And let us pray for God to bless our pastors and protection for our pastors. Amen? Because they are the target of the enemy. Kaya, marami po tayong pagpipray. Ngayon, kung wala po tayong ganang mag-pray, sino pa? Paano po kikilos ang Panginoong Diyos? Amen? Kikilos ang Panginoong Diyos through us. Kaya nga, God has redeemed us for that purpose, to serve Him, to worship Him, and to pray to Him. Amen? So, tayo po ay manalangin. May I request everyone to stand? Lord, maraming salamat, Panginoon, na pinaunawa mo sa amin, Panginoon, Ama, ang mga bagay, O Diyos, na minsan hindi namin nakikita, Panginoon, Ama. We are not aware of those spiritual battles out there that are impacting our lives, Father. That sometimes causing us to not to pray, causing us to become tired of praying, sometimes causing us to become discouraged, disappointed na hindi namin nakikita, Panginoon, ang mga kasagutan ng aming mga dalangin. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo, Panginoon, Ama. Maging sasagutin mo man ang aming mga panalangin o hindi, na kami, Panginoon, ay patuloy po magtiwala sa iyo, Panginoon, Lord God, Ama. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego na sabi nila na sila man ay ililigtas ng kanilang Diyos or hindi man sila ililigtas ng Diyos, sila ay hindi pa rin magsasamba doon sa Diyos-Diyosan. Lord, help us, Father God, to have that kind of heart, Father. Lord, we have so many weaknesses, Panginoon. Turuan niyo po kami, gabayan niyo po kami, O Diyos, Lord God, Ama. And Lord, we pray that the Holy Spirit will continue, Lord God, to guide us.
And we pray, Lord God, that continue, Father God, to give us wisdom, that we may be able, Father God, to understand more of your will for our lives, Father. Lord, we thank you and bless all of us, Father God, and even those who are watching online and maging doon sa mga nakaratay sa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord God, we pray for complete healing upon them, Father. Lord, you know who are they, Father God. Lord, we pray, Lord God, for complete recovery, Panginoon Ama. Ikaw po, O Diyos Ama, ang patuloy po, O Lord God Ama, na magkaloob sa bawat isa ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, Lord God Ama. That we will continue to serve you. That we will continue, Lord God, to worship you, Father God. Salamat po, Panginoon, Lord God Ama, sa gabing ito at patuloy niyo po kaming pagpalain, ingatan, Panginoon, gabayan, O Diyos, Lord God, habang kami magpapatuloy po sa aming mga panalanginan, O Diyos, Lord God Ama. Maraming salamat po. Ito po, O Diyos Ama, aming samot dalangin sa oras nito. Sa dakilang pangalan ni Hesus Kristo na aming tagapagligtas, na nag-redeem sa amin, na nagbumili sa amin, na nag-purchase sa amin ng kanyang banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.